Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Handa na mag-takeover si Luka Doncic bilang panibagong leader ng Los Angeles Lakers at naibalita nga ni Shams at Dave McMenamin ng ESPN na si Luka Doncic ay i-host ang buong team ng Lakers sa kanyang bansa na Slovenia. 4 na araw na mananatili sa Slovenia ang buong Lakers team para sa isang mini camp bago mag-umbisa ang totoong training camp. Magkakaroon sila dito ng mga workouts, mag-golf din sila at itutour sila ni Luka sa capital ng Slovenia na Ljubljana. Nais nga ni Luka na simulan ng maaga ang pagbuo ng chemistry ng team at bilang leader nito ay nais niya ngang imbitahan ng kanyang mga kakampi sa kanilang bansa upang lahat sila ay mas maging malapit sa isa't isa at magkakilala ng husto. Dahil iba nga kapag may personal relationship kayo ng mga kakampi mo, nakikita nga ito sa performance sa loob ng court. Iba nga ang chemistry mo sa iyong tropa kaysa ibang players lang nakalaro mo lamang. Kahit gaano pa nga kayo kagaling, kung hindi nyo gustong isa't isa sa loob ng court, eventually ay magkakaroon din nga ito ng epekto sa inyong performance. Literal na nagkampiyon nga ang New York Knicks dahil dito. Pahayag nga nila ay power of friendship nga daw ang dahilan ng kanilang pagkampiyon. Kaya naman big step itong ginagawa ni Luka Doncic na posibleng magkaroon ng long-term positive impact sa buong team ng Lakers moving forward. Sa ngayon, ang Lakers ay hindi katulad last season na may mataas na expectations. Dahil kung star power ang pag-uusapan, medyo dehado nga sila kumpara sa ibang mga team. Ganun pa man ay kaya ngang iangat ni Luka Doncic ang laruan ng kanyang mga kakampi, kaya naman exciting pa din ang season na ito para sa kanila. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors, ang isa sa mga natitirang team na hindi pa rin gumagawa ng upgrade ngayong off-season. Ngunit ayon nga sa The Ringer ay andun na sana ang pagkakataon subalit tinanggihan nila ito. Nagdesisyon umano ang Warriors na hindi i-trade si Jimmy Butler para kay Anthony Davis dahil sa injury history nito at kagustuhan nito na pumirma ng contract extension. So ayun nga po ang dahilan dito mga kaibigan. Ang hindi dito nakita ni Mike Dunleavy Jr. ay kung trinade niya si Jimmy Butler na nagpapagaling pa rin sa kanyang torn ACL injury, hindi lang nga si Anthony Davis ang makukuha niya bagkus pati na din si LeBron James. Ang rason kung bakit hindi pumirma si LeBron sa Warriors ay hindi siya naniniwala na may sapat na talent ang team na ito para magkampiyon. Subalit kung nakuha nila si AD ay malakas nga ang tsansa na pumirma si LeBron sa team na ito para sa minimum deal lamang. So malaking pagkakamali nga ang ginawa ng kanilang GM dahil hindi lang si Davis ang tinanggihan niya kundi pati na din si LeBron at ang impact na dala nito sa Warriors kung business lang naman ang pag-uusapan. Ang kapalpakan pa nga ng Warriors GM ay tumanggi din sila mga kaibigan makipag-trade sa Celtics para kay Jaylen Brown dahil hindi umano ito fit na maging franchise player after mag-retire ni Curry. Bukod nga sa ngayon ang pinag-uusapan dahil hindi pa naman magre-retire si Curry, si Jaylen Brown nga ang isa sa mga dahilan kung bakit Sixers ang pinili ni LeBron at hindi ang Warriors. So andun nga ang pagkakataon para sa Warriors na mag-upgrade, sadyang tumatanggi lang sa pagkakataon na ito ang kanilang GM. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?